Pero bakit to magsisinungaling? This is under oath in the Senate. Yung testimonya ni Bryce Hernandez, maleta. Testimonya ni Orly Guteza, maleta, cash, in the billions. You don't think that this makes the testimony more credible? Senator, binanggit rin ni Orly Guteza na ang dating former chair ng Appropriations Committee, si former ACT CIS Party List Representative Eric Yap, di umano nagdi-deliver din, nagbibigay ng pera. Kasamahan mo yun, kasamahan mo si Yap. Congressman ka nung speaker si Martin Romualdez and Zaldico was Appropriations Committee Chair. Tumitira ka ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, pero hindi mo ba alam na ganun ang mga insertions ni Zaldico? Since you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? I think bago natin umpisahan ang ating panayam, let's get straight to the point. Senator Tulfo, una, are you attached in any way to any construction, contracting company? Meron ka bang paboritong contracting company? Kasabwat ka ba ng isang contracting company? No, kahit anong investigasyon siguro na gawin, kahit anybody, I can challenge anybody to investigate if meron akong construction company, sumali ako sa mga project na DPWH, itong when I was in the government service already, or meron akong mga flood control. I invite anybody, anyone, to look into the records of DPWH or to ask any contractors at this point kung kilala nila ako, kung nakipag-ugnayan ako sa kanila, kung may binigay ako na pondo. I challenge everyone. Gusto po rin nyo, kausapin po na yung mga contractor na yan, yung top 15, even yung wala sa top 15. Kausapin nila, nakadeal nyo na ba si Erwin Tulfo? Because I can only say one thing, wala, never, I have none. Okay, pag-usapan na natin ang hearing ngayon. Sa mga testigo, sino para sa'yo ang pinaka-credible? I don't, actually, the way I look at it now, I mean, pang-anim na hearing na namin, parang lahat, duda ako eh. I doubt everybody from the Discayas. Parang they're holding back. Discayas, Bernardo, Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, they're holding back eh. Kahit na sa primero sabi nila kailangan namin sa protective custody kasi nanganganib, etc. etc. Pero nung titignan mo sa protective custody, in-announce na wala rin naman. Wala naman dinagdag, di ba? Wala naman kasi people right now are looking, they are watching. Gusto na yung malaman kasi imposible. Okay, binanggit ang names ni Zaldico several times. Puro Zaldico. Eh sinasabi naman ng netizens, I'm reading din kasi Miss Karen eh. Bakit Zaldico lang? Wala ba mga boss yan? Imposible naman kikilwis yan nang walang instructions from matataas na places. I mean, matataas na office. So we're looking for that right now. Pero these witnesses are holding back. Kahapon may lumutang at may nagturo. Pero akala ko okay naman na, ay Diyos ko po, suddenly, parang hindi naman pala notary public yung pumirma dahil tinanggi nung kanyang ng abogado na pumirma. No, I did not sign that. Yung lawyer na pumirma doon went live last night in interview ng media late last night. They were saying like, hindi sa akin yan, hindi ako pumirma niyan. So doon pala nagkaroon ng question na ngayon yung credibility niya. Sino itong pumirma na ito? That's why I want sana na we'll have another Senate, Blue Ribbon hearing para we can ask him. Under oath siya eh. Tapos nakapagtataka pa, isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Oh, parang kinukote siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, kailangan ko na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Parang it doesn't add up. Doon sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out.
pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako, sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, oo nga, no. Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayaw ko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for his safety. Then suddenly, after 2 or 3 hours of hearing, ayaw niya na. Do you believe he was coached? I don't know. I mean, parang iba yung sinabi niya doon sa kanyang affidavit, iba yung live, di ba? Ito lang ang tao na nagbanggit ng pangalan ng dating speaker. Sabi nga ng mga netizen, the name that cannot be named, di ba? Pero, okay, nung we're trying to cross-examine him, may mga doubts, pati mga kasama ko, kaya nga tinatanong siya, may mga parang kulang, parang, and then suddenly nag-appear last night yung lawyer na supposedly pumirma ng affidavit. No, I didn't sign that. Ewan ko saan yun, na-forge yata yan, etc. My signature was forged. Pero bakit ito magsisinungaling? This is under oath in the Senate. Kaya nga gusto kong Ba't siya magkaroon magsisinungaling? pa kami ng Senate hearing eh. We want to ask him. I want to ask him. Bakit to ito? Sabi niyo, pinirma ng abogado, hindi naman pumirma. Sino ba talagang pumirma rito? May corroboration. Pero yung wala pang nag-corroborate doon sa kanya or isang statement earlier na papunta kay Speaker Romualdez. That is the point now. Siya pa lang ang nagsasabi na Speaker Romualdez, connecting Saldico to Speaker Romualdez. Kaya nga, I ask him the questions like, ilang maleta ang dala mo, ano sasakyan. Mamaya nga binanggit siya. So, the next hearing, we were going to ask the CCTV of Forbes, pati yung mga pinagdideliveran niya, pati yung sa Malacanang. I'm sure maraming ko. Titignan natin yung logbook ng PSG. Kasi papasok ka sa gate eh. 17, 18 na Miss Karen, mga 2, 3 sasakyan yan. Hindi po pwedeng isa sasakyan lang. Malalaki yung maleta. Hanggang taas ng waist niya eh. So, madami, hindi ka kasya sa isang maleta. Naniniwala ka ba doon sa testimonya ni Bryce Hernandez na nag-deliver ng 1 bilyong piso, 50 million each kada maleta, 20 suitcases doon sa condo niya sa Fort? Medyo kapanipaniwala kasi medyo naniniwala ako dahil doon pala sinasabi niya na ilang vans sila, 7 vans po pwede. Kung sinabi niya 1, 2, questionable dahil sa dami noon. Sa Shangri-La, wala akong alam na may house siya. So, hindi ko alam. Akala ko doon lang siya tumatambay. Yung testimonya ni Bryce Hernandez, maleta. Testimonya ni Orly Guteza, maleta, cash, in the billions. You don't think that this makes the testimony more credible? Nung pagkatapos ng hearing, parang okay ako, satisfied. Lumutang itong lawyer. Bakit ka magfe-fake na signature ng isang lawyer kung talaga if you're telling the truth? Yun ang question ng mga tao ngayon. I was reading this morning. Why it has to be fake? Kung totoo yung sinasabi mo, bakit wala bang lawyer na mag-a-attest na totoo yung sinasabi mo? Are you afraid na baka ma-perjury ka? Talaga ma-perjury ka ngayon dito sa Senate because you lied under oath. Yun ang, kaya gusto ko nga na maimbitahan siya ulit and tell us. And then it was also si Mike Defensor, a friend of mine, na galing daw kayo si Mike Defensor nakakita sa kanya, ang nagdala, tinawag kay Senator Marcoleta. Hindi ba dapat ipatawag si Mike Defensor? Kung ako tatanungin, I would suggest para so that he can explain, like, paano ba na-meet ito? Nilapitan ka lang ba nitong tao na ito? Ano ba? Bakit mo nakuha itong tao na ito? Under what circumstance? Senator, binanggit rin ni Orly Guteza na ang dating former chair ng Appropriations Committee, si former ACT CIS Party List Representative Eric Yap, di umano nagdi-deliver din, nagbibigay ng pera. Kasamahan mo yun? Kasamahan mo si Yap? During that time, he's not ACT-CIS anymore. He's a representative of Lone District of Benguet. And then sabi nga niya, 48 suitcases. So I called Eric Yap after the hearing. Sabi ko, pare, can you explain what happened here? And he denied. Sabi niya, no, Sen. Sabi niya, I deny that flatly. I will say no. It did not happen.
Pakitanong sa kanya na lang. Sabi ko, why should I ask him that? People might think na I'm trying to cover you up. Kaya I didn't ask any more questions. Na sabi niya, pakitanong, Sen, 48 suitcases. Ang daming sasakyan yun kung hindi armored van. Armored van but armored van, kailangan mo ng 2 armored van dyan. Ilang van yun? 20. So sabi niya, if you want, you can ask the CCTV footage of Valle Verde 6 kung merong ilang van ang pumasok. Di ba kahina-hinala, sabi niya kahina-hinala yung Sen, then de-deliver ka na napakadaming van, magtataka yung mga security. And then, di naman siguro ako stupid to do that. Pero okay lang. I said like, no, sabi ko, the question is answer me. Is this true or not? Sabi niya, no, it's not true. Sabi niya, I will, sabi ko, are you willing to appear? Sabi niya, I can appear anywhere. Sabi niya, if you Because won't everybody deny at this point? Yeah, well, karapatan naman nila yung Miss Karen. I know, it's out of parang automatic na I'm not involved. That's their right, di ba? Anong katapusan nito, Senator Tulfo? Isipin mo na lang, no, itong si former DPWH Executive Roberto Bernardo, sa kanyang testimonya, idinawit si Senator Chis Escudero, Senator Bong Revilla, Senator Binay na ngayon ay mayor na. Lahat ng mga testigo may mga dinawit na kongresista, pati ang mga diskaya. But what's the end game? Actually, ang purpose namin dyan, Ms. Karen, is to legislate a law so that this will be prevented from happening again. Remember, in 2013, we were still journalists. I was still a journalist. Nangyari yung kay Janet Napoles. Tapos eto na naman tayo. And I found out, nakafocus lang pala sila sa prosecution, gathering of pieces of evidence para doon sa mga kasabwat. Pero wala talaga silang binago na law. So ito, nangyari na naman. I mean, ngayon lang natin na-discover na sablay yung 4566 yung PCAB law na para maging board member ka ng PCAB, you have to be a contractor. Doon pa lang kaagad, it violates yung tinatawag na yung you should not be doing business if you're in the government, di ba? Marami pati yung sa NEP, ngayon lang natin na find out na may mga congressman na naglalagay sa NEP. Dapat hindi yun The NEP should be prepared by the secretary of each department and submitted to the president. Mr. President, ito yung need namin. Pero di pa dapat pwedeng pakialaman ng congressman. Doon pa lang sa NEP, naglalagay na sila ng mga ng budget nila. Tapos inamin ng DPWS na may leadership fund. Sabi ko ngayon, first time ko narinig, what? Napakaswerte naman. Akala ko inalis na natin itong mga pork barrel na ito. Ba't may mga leadership fund na available? 500 million, 200 million. Yung mga yun, Ms. Karen, you can build a lot of schools. You can build hospitals, daycare. Ang isa pang kailangan natin, me being the chairman of Social Justice, Welfare and Development ng DSWD, ang dami natin kailangan yung mga bahay pag-asa, yung mga bata na mga juvenile na nahuhuli, street children, wala tayong paglalagakan. Kasi napupunta lahat dito sa flood control. Kasi sa flood control is tubong lugaw. Walang masasaktan, walang masira man, bahalang. Unlike sa building kasi, mamamatay. Kaya nga I was so surprised and disappointed when I heard from Bryce Hernandez, lahat ng ginawa nila doon, kay horizontal, kay vertical, kay kalsada, substandard. Pati yung mga schools nila doon, substandard. Hospital nila, substandard. Kaya tanong ko sa kanya, do you think it's safe? Siguro napag-isip-isip niya, oops, mali yata nasabi ko. Safe pa rin po. How can it be safe when it's substandard? You are a first-term senator, dati kang DSWD secretary, dati ka ring kongresista, right? Congressman ka nung speaker si Martin Romualdez and Zaldico was Appropriations Committee Chair. Tumitira ka ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, pero hindi mo ba alam na ganun ang mga insertions ni Zaldico? I was new in Congress. I was a neophyte. And my assignment was I was the Deputy Majority Leader for Communications. So I just handle mga press releases. Pag may mga banat sa Congress, we have to come up with something to defend it. Yun ang trabaho ko. I wasn't part of the appropriations. Dapat yung mga tiga-appropriations na nakakaalam niyan, I'm not part of it.
Hindi rin ako, dahil hindi ka kasama sa appropriations, hindi rin ako kasama sa mga small committee na yun na sinasabi. Pero narinig mo yun. Chismis. Nagka-question na dyan yung mga makabayan, naririnig ko, nag-uusap-usap sila sa lounge. Pero syempre, minsan pag dumadaan ka, tatahimik sila dahil alam nila nandito ako sa office ng speaker. Pero ganun pa man, hindi ko naririnig yan. Pag nasa office ako ng speaker, hindi pinag-uusapan yan. Siguro because I'm a newbie. Baka magsalita ito. So, ang pinag-uusapan nila, Kong, may banat sa atin, ganito. How do we attack this? How do we defend this? So, ganun na sinasabi natin. Isa sa trabaho ko to advise the speaker. Since you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? Well, I used to work with the speaker, pero sometimes yung sinasabi, then we're in the same party. Pareho kaming lakas, di ba? Sino ba nagsabi? Somebody said na yung loyalty to the party ends when loyalty to the people begins, di ba? So, hanggang doon na lang yon. Kasi people are clamoring. I mean, a lot of money was stolen, di ba? Kahit na magkaibigan tayo, kung involved ka dyan, di naman yata tama. You have to return it, di ba? Wala kang poprotektahan? Why will you protect those people's money? That's my money, Karen. Your money too. Hindi naman nila pera yun. Okay lang kung pera lang, ninakaw nila. But from everybody, I mean, from the poor, di ba? And kilala kami magkakapatid na pag mahihirap ang inapi mo, it's something. Kahit kaibigan kita, pag inapi-api mo yung mga mahihirap, mag-aaway tayo. I'm not saying na ninakaw nila. Wala pa tayong evidence. Pero nag-iimbestiga tayo. That's the point here. We want the truth. Unfortunately, yung tanong mo sa akin una, do you believe ito mga witnesses ngayon, mga resource persons? They're holding back eh. Lahat sila eh. Diskaya, Bernardo, Bryce Hernandez, they're holding back. Yung gusto lang nilang palabasin, yung mga tao siguro na may involvement na walang connection sa kanila o wala silang pakinabang. Pero they're holding back, I believe. Pero let's not forget, Miss Karen, when I was interviewed, I think the very first hearing na name should be named, I said, wala tayong dapat santuhin dito. Pero the ICI is already there. Iduduplicate lang namin yung trabaho nila o baka magkaiba pa, mas masama. Why don't we just leave it to the ICI? Kung ako ang tatanungin mo, we'll give all these pieces of evidence that we have on our hands, give it to ICI, and let them do the investigating. Kami siguro we should just focus on legislation. Kasi nung 2013, nung mag-hearing ang Blue Ribbon, walang nangyari. Kasi pala, naghanap sila ng ebidensya para madiin si Napoles, etc. Dapat ito ngayon, paano natin ma-prevent? Meron na kami mga measures, may nakita na kami yung pick-up, baguhin natin. Kasi pick-up should be watching all this construction project in the Philippines, mga contractors, and how can they watch when they themselves have projects in the government, di ba? Tapos yung insertion sa NEP, tapos yung sa AMLAC, we found out na pati mga casinos involved. Had all this been working, if we have laws na prevent yun sila Bryce Hernandez na magsugal ng pera ng bayan. Mga apelyido nila, mga hindi naman kilala, not related to tycoons or mga billionaires natin, Villanueva, Mendoza. Who the heck are these, di ba? Sana doon pa lang flinag na nila, may dala kang 50 million. Ano ba negosyo ninyo? Hindi. Kasi yan sa casino, income. Pero dapat doon, may responsibility sila na in-inform sana ng AMLAC, hoy AMLAC, meron dito naglalaro, may dalang 50 million. After 1 week, may dala na naman 25 million. Hindi naman siya tycoon, hindi naman siya taga-pogo, di ba? Isa pa, yung sa mga bangko, yun din sinisisi namin. Nagulat ako doon. Wait, yung bangko, nakapag-withdraw ng close to 500 million 2 days. Exactly. Land bank ba yun? Yeah, land bank, government pa. Kaso naman daw kasi gobyerno naman, kaya pinayagan nila, pambayad sa proyekto. Pero sabi ko, bakit hindi cheque? Cash ang dala-dala niya at kalahating bilyon. At pagkatapos, hindi naman armored truck, hindi official, sinasakay lang sa kung saan-saan at sa mga box ng mga balikbayan o box ng sardinas. Doon ka palang dapat magduda. Meron talagang, hindi ko malaman at this point, kasi parang early pa eh. Kung may collusion ba o tanga lang itong mga tao
or kulang ang batas natin. Doon sila nakapaglaro, they were moving around those gray areas. Palagay mo ba lahat ng ginalawan ng pera para ilabas ang pera may lagay? I think so. Yung mga project na yan, I think so. Kaya nga gusto kong baguhin yung batas na dapat talagang hindi na maaaring makahawak ang congressman o senador ng budget. Huwag mong bibigyan. Ito prime example. Dapat mag-identify na lang si congressman. Kung ilalapit ni mayor, for example, I'm the mayor, you're the congresswoman. Sabi ko, Kong, sira yung tulay namin, baka pwede mong sulatan ng DPWH. Before naman, long time ago, ganun daw ang practice. Sige, akong bahala. I will inform the Public Works Secretary. Ganun lang. Okay, sasabihin sa secretary, sige sir, ako nang bahala dyan. Gagawin. Ngayon hindi eh. Si Kong, bigyan mo ako ng ganitong budget. Okay? Tas maghahanap ng proyekto. Ako ang magpapabidding. Kailangan RD or DE. Itong contractor ko na ito, si ABC ang mananalo ha. Doon pa lang, alam mo na eh. Pag hindi sumunod si DE, next year, wala na si DE dyan. Ibang DE na ilalagay. So, Senator Erwin, you are a first-timer, right? I'm sure gulat ka sa lahat ng alleged insertions, kahit ng mga senador. Ang tanungan ng ilang netizens, naging politika ba ito? Namimili lang ba ng mga senador na titirahin, pero yung iba, may insertions din naman? Ang tanong muna natin dyan, Ms. Karen, bakit puro sa Senado? Parang suddenly nawala ang Congress sa picture. Saan ba nag-emanate yan? Saan ba nag-uumpisa? Di ba ang NEP binibigay mo na sa Congress? Di ba? Doon may mga insertions na. Tapos normal naman yon, di ba? Kung anong kailangan. Pero kaya nga, to avoid this corruption, bakit pa kailangan mag-insert ni Congressman? Bakit hindi na lang ibigay lahat sa DPWH, mag-identify na lang, kailangan ko ng ganito, itong tulay namin, magbigay ka ng listahan, di ba? Pero bakit kailangan yung congressman? That's not our job yung construction, di ba? Our job, senador, congressman, to legislate laws, di ba? Let these agencies do its job. Pati yung pagbigay ng ayuda, dapat yung agency na yun, hindi kami dapat bibigyan ng mga AIX, MAIP, kung ano-ano. It's the agency. Sulat ka sa DSWD. DSWD, ito sa barangay, ganito, nasunugan, tulungan yung mga ito. Mag-oo naman si Rex Gatchalian eh. Pero kung walang kikitain, bakit pa may tatakbong congressman? Ikaw may sabi niyan. Kaya nga, a lot of people are wondering, bakit ba? Hindi lang congressman, Miss Karen. Pati mababang pwesto, bakit pinag-aawayan? Sa barangay level na lang, barangay captain, uubos ng 20-25 million para sa election. Magkano ang sweldo, di ba? Halos stipend nga lang. Bakit? Di ba? Mayor, kung titignan mo, congressman, magkano ang sweldo? Pareho kami, 200,000 a month. Bakit? Di ba? Bakit nagkukumahog? 60-80 ang tatakbo. Sa Congress, 1,000. Why? At ang ginagastos. Kaya nga. Hundreds of millions. Exactly. Mga halos 1 billion pa nga. Pag sabi nga nila, meron na raw breakdown eh. Pag Senado, less than 1 billion. Pag Congressman, mga 500 million. Pag parehong mapera, umaabot din ng 1 billion ang labanan ng Congress. Sa local government, aabot ng 100 million. Mga mayor, governor, or sobra pa. Isipin mo, how will you be able to recoup that money? Kukuha ka sa negosyo mo. Papayagan ka naman ng pamilya mo. Sige, gamitin mo yan. Huwag mong sabihin, it's because gusto ko lang ng public service. But spending that much, di ba? How much did you spend, I'm curious, sa Senado? About 100. 100? Because of advertisements. Kailangan niya. Lahat naman kami. Nasa 100 yata. Tapos yung Pero mga kasi t-shirt, bowler. sikat din ang pangalang Tulfo. Kaya siguro kung hindi sikat, baka mas malaki pa. Diba? Lahat, yung movement, transportation, tas ilang buwan yun. But the system itself sa campaigning should change. Pero ibang topic yan, babalikan ko muna. Naniniwala ka ba na posibleng tinanggap talaga ni Zaldi ang 1 bilyon? Kailangan may mag-corroborate dun eh. But do you believe it? I'm not so sure. I don't know the activities of Saldico.
Ang dami nang tinuturo ngayon, di ba? So, I really don't know whom to believe. Tapos, nung una pag-upo ko, wow, okay. Kung si Diskaya, ang daming mga binanggit, di ba? Sila Bryce Hernandez. Tapos ngayon, parang, nung nasa protective custody, parang nabawasan. Paano ka ba maniniwala, Miss Karen? Paano ka maniwala? Is this witness so credible ba? Bakit nawala na yung mga binangbabanggit nila noong una? Parang na-rehearse na ng abogado. Nabawasan na sila Diskaya. Ang dami lang binanggit na congressman. Bakit suddenly sa kanilang testimony, parang 4 na lang nakikita ko? Oh, ito sila Bryce Hernandez. Bakit walang except for Saldico? Bakit wala nang iba? Puro na lang senador. Diba? Imposible man. District yun. Parang questionable. Tapos pumasok pa itong Gutesa. Sabi ko, okay na sana. Okay na. Happy na lahat. Nakikita ko, namomonitor ko yung mga netizen. O yan, may nagdadawit na doon sa name that cannot be named. Pagkatapos, suddenly, sasabihin nung nagpirma na abogado, hindi siya ang pumirma noon. So parang disheartening. Kaya there are times, Miss Karen, na pag-isip-isip mo in between hearings na, is it worth it? It's a stressful job. It's really stressful job. Nag-iisip, mapaisip ko eh. Nung panahon ni Napoles, may mga nakulong na senador. Palagay mo sa totoo lang, with this flood control scandal, mas galit ang tao ngayon ha? May mga makukulong. Kung talagang mabigat yung evidence, then sige, why not, di ba? Para magturuan ng leksyon. At dapat, kung plunder, parang awa naman nila, talaga ituloy nila kung life. Hindi after few years, lalabas dahil ibang administrasyon na. Ang naiwan na lang tuloy si Napoles. Parang yung mga kasabwat niya, yung mga nagbigay sa kanya ng pondo. That's what the people are saying. Kaya nga, Ms. Karen, we have to come up with the law, yung next na project na ng Blue Ribbon under Senator Lacson. Dapat to focus on legislation na maiwasan na makadip ang lawmaker ng kanyang finger sa budget ng bayan. Hingi na lang siya, parang ganon sa DBM. Kailangan ko ng project doon. Hindi yung paggawa pala ng budget, naglalagay na siya. Oy, 100 million sa akin yan. Oy, 1B sa akin dyan, ha? Kahit ngayon, for 2026 budget, nakita ko sa DBM, may flood control sa Kalinga, 1-point-something billion. Apayao, 1-point-something billion. Tinignan ko, flood prone ba ito? Hindi naman siya flood prone. Bakit ganun kalaki? I saw that eh. I noticed, I was looking doon sa NEP, doon sa DBCC. Na sabi ng kasi yun ang proposal ng DPW. Sabi ko, Bia, but can't you question? Sabi sa akin ni Secretary Mina, we don't have enough personnel. Sabi ko, pero it's your job, di ba? Hindi ba may kakulangan din dito ang budget secretary? Pinayagan niya ang 2025 budget na pumasang ganun. Then ang Pangulo pinirmahan. Yan ang sinasabi ko, Ms. Karen. Minsan, siyempre, pag pinatawag na ng politiko si budget secretary, di ba? Gusto ko na ganito, gusto ko na ganun. Ikaw ba, can you do something? No, I will not. Wala ka ng trabaho bukas. And that's a fact, that's reality. I was the secretary of DSWD. Pag pinatawag ako ng senador, pinatawag ako ng congressman na mataas na posisyon, I must go. I cannot say no. That's reality. So kultura talaga sa politika ang problema. Culture. I-accommodate mo ito ha. Ito, ipasok mo dyan, Yusek, Asek, itong tao ko ito, mabait ito, magaling. Okay? If you said no, kawawa ka. Pagdating sa budget hearing, yari ka. Senator Erwin Tulfo, si Senator Raffy Tulfo na kapatid mo, mas nakatatanda sa'yo, kasama mo sa Senado. Mixed ang Tulfo reactions. Merong gustong-gusto sa Tulfo, meron ding galit na galit sa Tulfo. How do you differentiate yourself from your brother? You are perceived as essentially an example of a dynasty in the Senate. Well, actually, ang plano ko lang dyan, Ms. Karen, pag naipasa itong bill na ito, I was one of the sponsors and I filed it with Senator Lacson na pag naaprubahan ito, I'll step down and I'll even tell my relatives. I'll tell my sister-in-law, Jocelyn, my nephew, Ralph, let's all step down. Let's leave Raffy kasi siya ang nauna dyan. Let's all step down. Kapag naipasa ang enabling law. Gusto ko maipasa yun eh. Diba? Para matigil na itong lahat.
Pero ano bang gusto mo gawin sa Senado? Ano ang tatak serbisyo mo doon? Kasi at the end of the day, binoto ka ng tao. You were number 3 or 4. It means may tiwala ang Pilipino sa Tulfo. How would you serve the Filipino people? We have a lot of problems, Ms. Karen. Hindi lang yung, yan, isa lang yung biglang pumasok yung corruption na yan, di ba? Tapos yung puro corruption started with doon sa kay VP Sara, yung intelligence fund. Kung titignan mo, magkano ba yun? 120 million. Talaga nang gagalaitin na yung mga tao. Pero ito pala, mas may malaki pa. Billions, hundreds of billions, di ba? Nakafocus na tayo doon pero hindi pa talaga na-address yung problem ng bayan natin na an ordinary Filipino having a hard time buying a kilo of rice. How do we have to resolve that? Well, the executive, in fairness, President Marcos looking for ways na mapababa talaga hanggang 25, di ba? Kasi promise niya 20. He's doing something naman according to the Secretary of Agriculture, Secretary Laurel. Hindi lang rice Siyempre mga isda, gulay. Marami pang problems. We have problems yung electricity, mataas, brownout lagi. Kung brownout, bakit hindi mapasara-sara? Kumpiskahin na lang yung license o franchise ng company na yan. Kasi it turned out na mga politiko din na may-ari. So how do you do? That's why I filed a law na pag ikaw papasok sa politika, dapat wala kang business na itong mga utilities. You should not have, you do not own any utility companies pag ikaw. Mananatili ka ba sa Senate Blue Ribbon Committee? So it's so magulo, Ms. Karen. It's really a headache right now. It's really a headache. Hindi mo alam Parang the way I see it, may dalawang grupo nagbabanggaan. Ang problem, nandito tayo sa gitna. So there are two forces that are colliding and are going to collide. It's going to collide very, very soon. Kaya napag-iisip-isip ko, on my way here, tama ba ka? Am I in the right place right now? I have other committees. I have social justice na I have to take care of. Isang beses pa lang kami nakapag-hearing dahil puro ang focus dito sa Blue Ribbon. Yung games and amusement ko, 2 beses pa lang kami nag-hearing, yung sa illegal gambling or yung proliferation of online gambling na maraming na-addict. And then, vice chairman ako ng natural resources. Ang problem natin sa katutubo, laging naaabuso. Senator Erwin, ano ang pangako mo sa taong bayan bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee? Dapat kasi may managot dito Ninakawan ang tao. Bilyon-bilyon. Ano ang dapat mangyari? Alam mo, Ms. Karen, mabuti na tanong mo yan. Kaya nga, the other day, few days ago, laman ako ng social media, ginawan ako ng memes ng tao because of what I said. Oo, yung bend the law. Yes, bend the law. Ika nga to please the people. Nagpapasalamat ako doon sa mga nagtawag ng pansin. So kasi nirecall ko ulit, nireview ko yung YouTube, yung sa Senate, what I really said. Tama naman, bend the law to please the people. Medyo it doesn't sit well. It could have been mas acceptable siguro, bend the law for humanitarian reasons like traffic. Kunwari, di ba? You're trying to save someone's life, nakasakay sa sakyan mo. So, di baling mag-overspeeding ka, di bal minsan hindi mo na sinusunod yung stoplight kasi para ma-save yun. It's for humanitarian reason, di ba? Or curfew, yung isang tao, minor, bawal, di ba? Pero siya lang yung breadwinner. He has to earn money for the family. That's another. You're breaking the law, pero it's intentional, pero for a purpose. Di ba? There's a purpose. Or ang ibig sabihin mo ba is a more compassionate implementation of the law? Exactly. Lilinawin ko lang, Ms. Karen. I did not mean it that way. Siguro dala ng bugso ng damdamin na nasabi ko, bend the law to to please the people. Medyo hindi tama, di ba? You can bend the law siguro for humanitarian reasons, and that should be addressed to the authorities, not to people like you and me. To the authorities. Lalo na ako, I am a lawmaker. I make laws. Dapat, kung titignan mo kasi sinabi ko, parang you say, it's okay to break the law
We cannot do that. Ibig sabihin, sa mga authorities yun to decide, di ba? Nahuli ka. Or kahit sa West, di ba? Pag may kaso ka. Kasi naisip ko, running in my mind that time, billions ang ninakaw nito. Tapos, kasi pinag-uusapan doon yung protective custody. Because it was raised eh. Bakit kailangan nila isoli muna? Dapat pumasok muna sila ng protective custody. And people were shouting that Sunday, di ba? I heard, I was watching. Ibalik yung pera, ninakaw ninyo. Ibalik yung pera paulit-ulit. That's what was running on my mind na... At naniniwala ka dapat ibalik ang pera. Miss Karen naman, I mean, hindi mo pera yun, di ba? Pera nating lahat. So my point, Miss Karen, is, kaya nagpapasalamat din ako na, and I guess this is the time to correct it. I didn't mean it that way na you can break the law anytime. No. What I am saying is that may mga excuses, may exception to the rule. Pero what was running to my mind, bakit ito mga bilyonaryo kailangan may proteksyon pa ng batas, hindi nila kailangan nang ibalik yung pera. Paano naman? I'll give you an example. Bakit yung nagnakaw, narinig ko na rin sa iyo minsan ito, nagnakaw ng 2 lata ng sardinas sa grocery store, kulong ka agad. Isosoli, kukunin ka agad ng pulis, ibabalik sa stante. Ito, billions, kailangan may process, kailangan dahan-dahan, may trial, etc. Where's the law? Di ba sabi ni Mayor Lim before, the law applies to all, otherwise none at all. Di ba? And then let's not forget, Miss Karen, yung merong kasabihan, alam ng mga lawyers ito, the welfare of the people is the supreme law. The welfare of the people is the supreme. And what's the welfare of the people? Naghihikaw sa taong bayan, kailangan nila yung pera ulit. That is the supreme law. Ibalik mo yung pera namin. That's what I meant. I'm the lawmaker. I shouldn't have said that. Siguro dala ng bugso ng damdamin sa galit. At kaya nagpapasalamat ako. Everybody who made a comment, who reacted, kahit yung gumawa ng mga memes, salamat po, salamat. I'm not angry po, I'm not angry. Alam ko po, you just want to correct me. Loud and clear, I heard you. And sana in the future, if there's incidents like this again, I encourage you to call my attention. Yun lang po, I will be willing to correct it if I made something that is not suitable as a lawmaker. And I accept that. Thank you very much po sa inyo lahat.